Magandang araw at maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Umpisahan na natin ang ating kwento sa araw na ito. Si Kiko ay isang magaling na salamangkero. Ito ay naglalakbay sa iba't ibang bayan. Kadalasan ito ay iniimbita para magtanghal. Isa siyang kilalang salamangkero. Isang araw, ay nakatanggap ito ng isang imbitasyon mula sa palasyo. Ito ay iniimbita upang magtanghal sa nalalapit na kaarawan ni Haring Matyas. Agad naman itong tinanggap ni Kiko dahil para sa kanya isa itong malaking karangalan. Kaya naman puspusan ang paghahandang ginawa ni Kiko para sa nalalapit na okasyon. Magandang gabi sa inyong lahat, at kinagagalak kong batiin kayo ng maligayang pagdating sa ating munting pagtatanghal. Ako po ang inyong alagad ng Mahika, at ngayong gabi, magpapakita ako ng mga trick na tiyak magpapawaw sa inyo. Nais ko lamang po sanang ipaalala na ang lahat ng ito ang simpleng laro ng imahinasyon at konsentrasyon. Sana ay mapasaya ko kayo sa aking pagtatanghal ngayong gabi. At ngayong gabi, bago tayo magsimula, nais kong batiin ng maligayang kaarawan ang ating mahal na hari. Ngayong gabi nais kong magdala ng kasiyahan at kabiganian sa inyong mga mata. Huwag kayong aalis, sapagkat makikita ninyo ang isang palabas na tiyak ay magpapahanga sa inyo. Saad ni Kiko, ngayon, upang magsimula, kailangan ko ng isang bolang ito. Tingnan ninyo, wala pong kahit anong sikreto sa bola na ito. Gamit ang aking kamay, sisimulan ko ang aking unang pakitang tao. Kinuha ng salamangkero ang kanyang sombrero at ipinakita nito na walang laman ang kanyang sombrero. Saka nito ilagay ang bola at inlag aloft ang sombrero. Ang bolang ito ay aking ipapamigay. Magbilang tayo, sabayan niyo ako. 1, 2, 3. Pagkabilang ng 3 ay biglang may usok na lumabas sa sombrero at ipinakita ni Kiko na walang kalaman laman ang sombrero. Wala na ang bola. Lumapit bigla si Kiko sa isang batang nakasombrero at sinabihan ni Kiko ang bata na tanggalin ang sombrero. Ginawa naman ng bata ang sinabi ng salamangkero, at laking gulat niya nang makita ang bola. Namangha at nagpalakpakan ang lahat. Bumalik naman sa entablado si Kiko na may dalang kahon. Ipinakita nito ang kahon sa lahat. Walang laman ito. Tumawag si Kiko ng isang bata para tingnan ang kahon. Wala ngang laman. Hindi nagtagal ay isinara ni Kiko ang kahon at tinakpan nito ng isang telang kulay pula. Nagbilang ang salamangkero ng 1, 2, 3 sabay tanggal sa kulay pulang tela. Unti-unting binuksan ng salamangkero ang kahon, at sa isang iglap ay may lumabas na kulay puting ibon. Tuwang-tuwa ang mga bata, at hindi nagtagal ay may isa pang ibon ang lumabas mula sa kahon. Dumapo naman ang mga ibon sa balikat ni Haring Matyas. Nagpalakpakan ang lahat. Mukhang nais akong batiin ng mga kaibigan nating mga ibon ng maligayang kaarawan, ang natatawang sabi ni Haring Matyas. Natawa naman ang mga nakarinig sa sinabi ng hari. Ipinagpatuloy naman ng salamangkero ang kanyang ginagawa. Muli nitong ipinakita ang walang kalaman-laman na kahon sa lahat. Isinara niya ang kahon at muling tinakpan ito gamit ang pulang tela. Nagbilang ito ng 1, 2, 3. Tinanggal niya ang tela at binuksan ang kahon, kinuha nito ang mga rosas at ibinigay sa prinsesa. Nagpalakpakan ng lahat sa ipinamalas ng salamangkero. Pagkabalik niya sa entablado, isinara niyang muli ang kahon at nagbilang ito hanggang 3. Bigla niyang binuksan ang kahon at lumabas ang iba't ibang kulay ng mga paro-paro. Napakadami at bakas sa mukha ng mga nanunood ang pagkamangha. Napakagandang panoorin ang mga paro-paro. Labis ang tuwa ng mga bata sa kanilang nakikita. Masayang-masaya ang mga ito, pero higit sa lahat mas masaya si Haring Matyas na makita ang saya sa mukha ng mga bata. Hindi siya nakaramdam ng pag-aalinlangan sa pag-imbita kay Kiko salamangkero. Umpisa pa lamang ng pagtatanghal ng salamangkero ay napabilib na nito ang hari at nakuha niya ang puso ng madla. Hindi nagtagal ay umupa ang palakpakan ng isinara muli ng salamangkero ang kahon. Lahat ay tahimik na naghihintay sa susunod na ipapamalas ni Kiko. Muli niya itong tinakpan gamit ang pulang tela. Nagbilang itong muli, at pagkatapos ay tinanggal ang pulang tela. Hindi binuksan ng salamangkero ang kahon. Nagtaka naman ang lahat. Inisip nilang baka may problema. Ano kaya ang mangyayari? Abangan natin sa susunod. Hanggang sa muli, salamat.